Naisip mo na ba na ang pinakamalaking pumipigil sa iyo ay hindi ang takot sa kabiguan, kundi ang takot sa tagumpay? Tila imposibleng paniwalaan, ngunit milyon-milyong tao ang natitengga hindi dahil sa takot silang matalo, kundi dahil kinatatakutan nila ang mangyayari kung sakaling ang magtagumpay sila. Sinasabi ng utak, paano kung magtagumpay ako at hindi ko alam kung paano ito haharapin? Paano kung magbago ang lahat at sa sandaling iyon, karamihan sa mga tao ay bumabalik sa dati nilang pinagmulan? Ang katotohanan ay walang sinuman ang tunay na nakakulong sa panlabas na mundo, kundi sa isang nakatagong istruktura sa loob ng isip. At ang istrukturang ito ay mas malakas kaysa sa anumang pisikal na balakid. Natuklasan ko ito sa pinakamasakit na paraan, nang nalaman kong ang pinakamalaking kaaway sa buhay ko ay ako mismo. May isang bagay sa loob mo na tahimik na kumokontrol sa iyong mga kilos, sa iyong mga desisyon, at maging sa kung gaano kalayo ang pinaniniwalaan mong kaya mong abutin. Ito ay parang isang nakatagong sistema, gumagana sa anino ng iyong isip, na nag-impluwensya sa bawat pagpili na iyong ginagawa ng hindi mo namamalayan. Akala mo ay nagpapasya ka sa sarili mong malayang kalooban, ngunit sa katotohanan, inuulit mo lang ang naiprograma sa iyo noon pa. Ang puwersang ito ay hindi nakikita, ngunit totoo. Ito ang koleksyon ng mga paniniwala, emosyonal na huwaran, at gawin na hinubog ng iyong pagkabata, ng mga taong iyong nakasama, ng mga karanasang nagmarka sa iyong nakaraan. At ang pinakanakakatakot na bahagi ay hindi nito kailangan ang pahintulot mo para kumilos. Basta na lang itong kumukontrol. Isipin kung ilang beses kang nangakong babaguhin ang iyong buhay, magsimula ng bago, kumawala sa isang nakakasirang siklo, ngunit sa paano man, nanatili ang lahat. Hindi ito katamaran. Hindi ito kakulangan ng kakayahan. Ito ay isang istrukturang pangkaisipan na naipasok ng hindi mo namamalayan. At ang pinakamalupit na bahagi ay kinukumbinsi ka nito na pinoprotektahan ka. Ito ay bumubulong, mas mabuti huwag mong ipagsapalaran ngayon, hindi ka pa handa, siguro mamaya na lang. At pinaniniwalaan mo ito. At habang pinaniniwalaan mo ito, pinananatili ka nito kung nasaan ka. Ang subconscious mind ay parang isang autopilot. Responsable ito sa halos 75% ng lahat ng ginagawa mo, araw-araw. Isipin ang isang eroplanong lumilipad sa isang nakaprogramang ruta. Ang autopilot ay hindi nag-isip, hindi nagtatanong, sinusunod lang nito ang flight plan. Ngayon, isipin na ang planong ito ay itinatakda ilang taon na ang nakalipas, ng mga taong marahil ay hindi kailanman naniwala sa iyong potensyal. Mga magulang, guro, kaibigan, lipunan, lahat sila ay nag-iwan ng bakas ng kanilang mga paniniwala sa iyo. At nang hindi mo namamalayan, sinimulan mong mamuhay ayon sa kanila. Kung sinabi nilang mahirap kitain ang pera, lumaki ka na kinukumpirma yon. Kung sinabi nilang ang tagumpay ay para lamang sa ilan, nang walang kamalayan ay ginagawa mo ang lahat para manatili sa piling ng nakararami. Ito ang natanto ko nang basahin ko ang Think and Grow Rich sa unang pagkakataon. Ako ay isang lalaki na may kaunting pinag-aralan, walang direksyon, at inakala kong ang buhay na aking dinaranas ay ang lahat ng karapat-dapat para sa akin. Nagtrabaho ako ng husto, ngunit hindi ako umuunlad. Nakita ko ang mga taong yumayaman at inakala kong may swerte sila, o talento, o koneksyon, lahat maliban sa isang bagay na maaari ko ring taglayin. Sa sandaling iyon ko naintindihan, ang pagkakaiba ay hindi sa kung ano ang ginagawa ng mga tao, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang posible. Ang subconscious ay hindi makilala ang totoo sa bunga ng imahinasyon. Basta na lang itong tumutugon sa kung ano ang ipinapakain mo rito. Kung patuloy kang nag-iisip tungkol sa mga problema, lumilikha ito ng mas maraming sitwasyon na nagkukumpirma sa mga kaisipang iyon. Kung nakatuon ka sa mga posibilidad, sinisimulan nitong hanapin ang mga landas upang matupad ang mga ito. At dito nakasalalay ang puntong pagbabago. Maaari mong muling iprogram ang nakatagong puwersang ito, ngunit kailangan mong magsimula sa pagkilala na ito ay umiiral. Dahil hanggat pinaniniwalaan mong ang mga balakid ay nasa labas mo, patuloy mong susubukan na lutasin ang nasa loob sa pamamagitan ng panlabas na solusyon, pagpapalit ng trabaho, ng kasosyo, ng syudad. Ngunit daladala ang parehong huwaran saan ka man magpunta. Natutunan ko na walang magbabago sa labas hanggat walang nagbabago sa loob. Kayamanan, kalusugan, relasyon, lahat ay salamin lamang ng imaheng ibinibigay mo sa iyong isip. Inaakit mo ang pinaniniwalaan mong karapat-dapat ka. At kung ang imaheng iyon ay maliit, limitado, puno ng takot, hindi maibibigay ng universo sa iyo ang isang bagay na mas malaki dahil wala ka lang panloob na kapasidad para tanggapin ito.
Ito ay parang sinusubukang ipagkasya ang karagatan sa isang baso. Ang unang pagkakataon na natanto ko ang kapangyarihan nito ay nang sinimulan kong pagmasdan ang sarili kong mga iniisip. Nahuhuli ko ang sarili kong nag-iisip, hindi ako sapat para dito, at napansin ko kung paano tumutugon ang aking katawan, tensyon sa aking balikat, paninikip sa aking tiyan, maikling paghinga. Ang aking katawan ay naniwala rito kahit bago ko pa subukan. Kaya sinimulan kong gawin ang kabaligtaran. Kapag lumitaw ang limitadong kaisipan, hihinto ako, hihinga at sasabihin sa sarili, hindi yan totoo. Maaari akong pumili ng ibang kaisipan. At, unti-unti, ang autopilot ay nagsimulang mawalan ng kapit. Napansin mo na ba kung paano tila laging inaakit ng ilang tao ang parehong problema? Nagpapalit sila ng trabaho, ngunit patuloy na may mga amo na hindi sila pinahahalagahan. Nagpapalit sila ng kasosyo, ngunit nararanasan ang parehong salungatan. Nangyayari ito dahil, sa enerhiya, patuloy silang naglalabas ng parehong mental na huwaran. Para silang may panloob na istasyon ng radyo, laging nakatutok sa parehong frequency. Ang pangalan para dito ay paradigma, ang sistema ng paniniwala na nagdidikta sa iyong pag-ugali at nagpapanatili sa iyong buhay sa loob ng isang nakatagong limitasyon. Ang malaking sikreto ay ang pag-unawa na ang sistemang ito ay hindi mo kaaway. Ito ay salamin lamang ng mga karanasan na minsan ay nagturo sa iyo upang makaligtas. Ngunit ngayon, kung nais mong lumago, kailangan mong turuan ang iyong isip kung paano tunay na mamuhay. Kailangan mong tanungin ang pinaniniwalaan mo, hamunin ang nararamdaman mo. At payagan ang iyong sarili na kumilos kahit sinasabi ng lohika na hindi. Hindi nagsisimula ang pagbabago sa tapang. Nagsisimula ito sa kamalayan. Kapag kinilala mong ikaw ay kinokontrol, sinisimulan mo nang muling makuha ang kontrol. Hindi mo kailangang kumawala sa lahat ng sabay-sabay. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang, ang pagmamasid. Pagmasdan ang iyong mga iniisip, ang iyong mga gawi, ang iyong mga otomatikong reaksyon. Sa bawat oras na may matukoy kang isang bagay na pumipigil sa iyo, palitan ito ng isang bagay na nagpapalawak sa iyo. Sa simula ay tila maliit, ngunit ganyan nagsisimulang ipanganak ang bagong isip. Ganyan mo binabago ang di nakikita, at kapag nagbago ang di nakikita, ang buong mundo ay nagbabago kasama nito. Ang pinakamalaking pumipigil sa mga tao ay hindi ang takot sa kabiguan, kundi ang ilusyon ng seguridad. Ang pakiramdam ng kaginhawaan na iyong nararanasan ay hindi kapayapaan, ito ay paralisis na nagkukubli. Ito ay isang bitag ng isip na kinukumbinsi ka na ang manatili kung nasaan ka ay mas ligtas kaysa sa paghakbang sa hindi pa natutuklasan. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga matatalinong tao na alam ang kailangan nilang gawin, ngunit hindi kailanman ginawa. Tinawag nila itong katatagan, ngunit sa katotohanan, ito ay takot. At ang takot ay may maraming maskara, pananagutan, pag-ingat, realismo, maging karunungan. Ngunit sa kaibuturan, ito ay pagtutol lang ng isip na iwasan ang paglago. Kapag nasanay ka na sa kung ano ang mayroon ka, kahit na nakakasama pa ang mayroon ka, lumilikha ang utak ng isang peking pakiramdam ng seguridad. Ito ang tinatawag ng neuroscience na familiarity zone o zone ng pagiging pamilyar. Pinaniniwalaan ka nitong maayos ang lahat dahil ito ay predictable. Maaaring hindi mo gusto ang iyong routine, ngunit alam mo kung ano ang aasahan. At ang mga tao ay may malalim na pangangailangan na hulaan kung ano ang mangyayari, kahit na nangangahulugan ito ng pamumuhay na nakakulong sa isang bagay na unti-unting sumisira sa kanila. Kaya nga maraming tao ang nananatili sa mga trabahong umuubos ng kanilang enerhiya, sa mga relasyong nagpapagod sa kanila, sa mga sitwasyong hindi na nagbibigay kahulugan. Dahil sa ilang paraan, ito ay pamilyar. Naranasan ko rin ito. Nang sinimulan kong kumita ng pera sa aking kumpanya ng paglilinis, isang bahagi ng aking sarili ay nakaramdam pa rin ng takot. Sasabihin ko sa sarili, paano kung matapos ito? Paano kung mawala ang lahat? At, nang hindi na mamalayan, ang takot na ito ang nagtulak sa akin na kumilos ng maliit, mag-isip ng maliit, mangarap ng maliit. Nakulong ako sa isang nakatagong bubble na tinawag kong pag-ingat, ngunit sa katunayan ay takot sa pag-abante. Hanggang sa isang araw ay natanto ko, ang seguridad na hinahanap ko ay wala sa kung ano ang aking pag-aari, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan ko tungkol sa aking sarili. Hanggat inakala kong ang aking kapayapaan ay nakasalalay sa panlabas na pangyayari, hindi ako magiging tunay na malaya. Ang isip ng tao ay naprogram upang hanapin ang kaligtasan, hindi ang kaganapan. At kapag may nagbabanta sa pakiramdam na ito ng seguridad,
ang utak ay tumutugon na parang ito ay isang tunay na panganib. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Stanford University na ang parehong bahagi ng utak na aktibo sa harap ng pisikal na panganib ay aktibo rin kapag humaharap tayo sa emosyonal o profesional na pagbabago. Kaya nga ang pagpapalit ng karera ay maaaring lumikha ng parehong uri ng pagkabalisa tulad ng pagtalon mula sa isang bangin. Ang katawan ay tumutugon na parang ikaw ay nasa panganib, ngunit ang totoo ay ang tanging tunay na panganib ay ang manatili kung nasaan ka. Napansin mo na ba kung gaano karaming tao ang nagsasabing walang oras para magbago? Na hindi pa ito ang tamang oras. Ang mga phrase na ito ay mga dahilan lamang na nililikha ng subconscious upang panatilihin kang nakakulong sa kung ano ang pamilyar. Mas gusto ng utak ang kilalang sakit kaysa sa hindi tiyak na kadalakan. Nag-iisip ito, dito, alam ko kung ano ang asahan. At kaya gumugugol ang mga tao ng mga dekada sa pagpapatuloy ng buhay sa loob ng isang kulungan na walang rehas, pinalamutyan ang mga pader ng mga katwiran at tinatawag iyong buhay. Naaalala ko ang isang babae na nakilala ko sa isa sa aking mga seminar. Sinabi niya sa akin na nagtrabaho siya ng 25 taon sa parehong opisina. Mayroon siyang katatagan, nakapirming sahod, isang health plan, lahat ng tinatawag nating seguridad. Ngunit nang pag-usapan niya ang kanyang trabaho, nawalan ng kinang ang kanyang mga mata. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya kung hindi siya natatakot, at sumagot siya, magbubukas ako ng panaderya, iyon ang gusto ko noon pa. Kaya sinabi ko, napagtanto mo ba na ipinagpapalit mo ang buong buhay ng pagnanais para sa isang ilusyon ng seguridad? Nanatili siyang tahimik sa loob ng mahabang panahon. 6 na buwan makalipas, nakatanggap ako ng liham mula sa kanya. Nakasaad na nagbitiw siya at binuksan ang kanyang panaderya. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, masaya akong gumising, sulat niya. Ang kanyang seguridad ay hindi nasa kanyang trabaho, ito ay nasa tapang na maniwala sa kanyang sarili. At ito ang hindi pa rin naintindihan ng marami, ang tunay na panganib ay hindi sa pagkuha ng mga panganib, ito ay sa pamumuhay ng isang buhay na hindi mo pinili. Ang pagkadismaya na nararamdaman mo kapag iniisip mong magbago ay hindi tanda na may mali, ito ay tanda na may bagong ipinapanganak. Ang paglago at pagkadismaya ay laging magkasama. Ang isang paru-paro ay dapat kumawala mula sa kanyang bahay-od. Ang kalamnan ay nangangailangan ng paglaban upang lumaki. Ang tao ay dapat harapin ang takot sa pagbabago upang umunlad. Ngunit may mahalagang detalye, ang hirap ng pagbabago ay panandalian. Ang sakit ng pananatili sa dati ay tumatagal ng habang buhay. Ito ay isang tahimik na kirot, bunga ng pagsisisi, ng mga paano kung, ng mga gabing nakatulala sa kisame, pinagninilayan ang lahat ng pwede mong naging ikaw. Ang seguridad na nararamdaman mo ngayon ay ginhawa lamang bago ka tumigil sa pag-unlad. At, sa paglipas ng panahon, anumang hindi lumalago ay nasisira. Kaya, kapag natatakot kang lumabas sa iyong comfort zone, unawain mo ito. Ang takot ay senyales na ikaw ay patungo sa tamang direksyon. Ang takot ay lumilitaw lamang kapag may paglago sa hinaharap. Para itong panloob na alarma na nagbabala sa iyo, maghanda, may bagong darating. At iyon mismo ang oras kung kailan ka dapat magpatuloy. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pakiramdam na ligtas, ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay ka. Natuto akong palitan ang salitang seguridad ng paglago. Sa tuwing may tila mapanganib, tinatanong ko ang sarili ko, tutulungan ba ako nitong lumago o pahihirapan ako? Kung ang sagot ay lumago, magpapatuloy ako kahit nanginginig. Ganyan ako nagmula sa pagiging lalaking may utang patungo sa isang taong nagtayo ng buhay na may layunin, tinutulungan ang milyon-milyong tao na maunawaan na ang kapangyarihan ay laging nasa loob nila. Ang pakiramdam ng seguridad na pumipigil sa iyo ngayon ay hindi kapayapaan, ito ay pagtutol. At kung tunay kang gustong mabuhay, kailangan mong matuto na magtiwala sa isang bagay na higit pa sa lohika. Ang pananampalataya ay hindi paniniwala ng walang patunay, ito ay pagkilos kahit walang kasiguraduhan. Dahil kapag kumilos ka, gumagalaw ang universo kasama mo. At bigla, lahat ng tila imposible ay nagsisimulang mangyari. Bumabukas ang daan, lumilitaw ang tamang mga tao, dumadaloy ang mga oportunidad. Ngunit wala sa mga ito ang magsisimula hanggat wala kang lakas ng loob na gawin ang unang hakbang palabas sa kung ano ang pakiramdam mong ligtas para sa iyo. Ang isip ng tao ay parang isang projector, at ang kaisipan ang pelikulang ipinapalabas nito. Lahat ng nakikita mo sa labas ay nagsimula bilang isang panloob na larawan.
Ang problema ay karamihan ng tao ay nabubuhay na ang kanilang projector ay nakatutok sa takot, kakulangan, at karalitaan. Hindi nila ito napagtatanto, ngunit nililikha nila ang sarili nilang mga hadlang sa enerhiya na ibinubuhos nila sa maling mga kaisipan. Hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang patuloy mong iniisip at nararamdaman. At ang pinakamapanganib na bahagi ay tahimik ang pag-akit na ito. Nangyayari ito kahit sabihin mong nag-isip ka ng positibo, ngunit sa kaibuturan, puno ka ng pagdududa at pagkabalisa. Kapag iniisip mo ang mga utang, mga bayarin na lampas na sa takdang araw, o kakulangan ng oras, ang iyong utak ay nagpapagana ng isang sistema na tinatawag na tugon sa pagpapanatili ng buhay. Ang pag-activate na ito ay nagiging sanhi upang maglabas ang iyong katawan ng cortisol at adrenaline, mga hormone na naglalagay sa iyo sa estado ng alerto, na para kang tumatakas sa panganib. Ngunit ang panganib na ito ay nasa isip lamang. At habang mas iniisip mo ang mga sitwasyong ito, mas lalo silang umuulit dahil nasasanay ang iyong katawan sa pamumuhay sa stress, at ang iyong subconscious ay nagsisimulang maghanap ng mga sitwasyon na nagkukumpirma sa estadong ito. Kaya naman ang mga taong nag-aalala tungkol sa pera ay laging nauwi sa mga problema sa pananalapi. Hindi ito kamalasan. Ito ay isang padron ng enerhiya. Pinagdaanan ko ito sa loob ng maraming taon. Nang magsimula akong magtrabaho, lagi akong nag-aalala sa mga kakulangan. Iniisip ko, wala akong sapat na edukasyon, hindi ko kilala ang tamang mga tao, wala akong pera para magsimula. At sa totoo lang, iyon mismo ang nangyari sa buhay ko. Nang inilipat ko lamang ang aking focus sa kung ano ang gusto ko, sa halip na sa aking kinatatakutan, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula akong magbiswalisa ng kalayaang gusto kong makamit, ang pamumuhay na ninanais ko, ang epekto na gusto kong gawin. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari, ngunit nagsimula akong kumilos na parang nangyayari na ito. Ganyan kung paano ako dinala ng isang simpleng negosyo sa paglilinis sa aking unang $100,000. Hindi ako nagsimula sa pera, nagsimula ako sa isang bagong kaisipan. Ang kaisipan ng binhi ng katotohanan. Kapag nagtanim ka ng binhi ng kakulangan, umani ka ng mga limitasyon. Kapag nagtanim ka ng binhi ng kasaganahan, umani ka ng mga oportunidad. Karamihan ng tao ay ginugugol ang kanilang buhay sa pagdidilig ng maling mga kaisipan. Nagigising sila, at bago pa man bumangon mula sa kama, iniisip na nila kung ano ang magiging mali sa araw na yon. At ang universo ay tumutugon lamang kung ano ang iyong nais. Hindi ito mistisismo, ito ay pisika. Bawat panginginig ay umaakit ng katulad na panginginig. Kung ikaw ay nagbibigay ng panginginig ng pag-aalala, umaakit ka ng mas maraming dahilan para mag-alala. Kinukumpirma ito ng modernong agham. Ipinakita ng mga mananaliksik sa Harvard University na ang utak ng tao ay may humigit kumulang 60,000 kaisipan bawat araw, at, sa karaniwan, 80% ng mga ito ay negatibo o paulit-ulit. Ngayon isipin mo, kung ang iyong isip ay isang pabrika, at 80% ng mga ipinoproduce nito ay negatibong kaisipan, ano sa tingin mo ang lalabas sa kabilang dulo? Higit pa rin sa pareho. Ang nagbabago sa laro ay ang kamalayan. Kapag nagsimula kang obserbahan ang iyong iniisip, matutuklasan mo na malaking bahagi ng iyong enerhiya ay nasasayang sa mga bagay na hindi mo gusto. Natuto akong sanayin ang aking isip na parang isang kalamnan. Nagsimula akong palitan ang kaisipang hindi ko kaya ng si paano ko kaya. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbukas ng mga landas na dati ay tila wala. Ang hindi ko kaya ay nagtatapos ng usapan, ang si paano ko kaya ay lumilikha ng mga solusyon. At habang mas ginagawa mo ito, mas lalong umaangkop ang iyong utak. Lumilikha ito ng bagong koneksyon sa utak, pinapalakas ang positibong pag-isip hanggang sa maging natural na padron ito. Ganyan mo binabago ang dalas ng iyong buhay. Karamihan ng tao ay naghihintay na bumuti ang kanilang pakiramdam bago sila magsimulang mag-isip ng positibo, ngunit kabaligtaran ang totoo. Kailangan mong mag-isip ng positibo upang magsimulang bumuti ang iyong pakiramdam. Ang emosyon ay sumusunod sa kaisipan, at ang kaisipan ay nagmumula sa pagpili. Maaari kang gumising at sadyang piliin kung ano ang iyong isipin. Maaari mong piliing tingnan ang araw bilang isang oportunidad o bilang isang pasanin. Ang pagpiling iyon ang nagbabago ng lahat. Naaalala ko ang isang panahon kung saan ako ay lubos na nawawalan ng direksyon. Nagpatong-patong ang mga bayarin at bawat tawag ay tila banta. Nakaramdam ako ng matinding pressure na walang takas.
Doon ako nagsimulang magsanay ng isang simpleng ehersisyo. Araw-araw, bago bumangon mula sa kama, gumugugol ako ng 5 minuto sa pag-isip ng aking buhay na parang nagtagumpay na ako. Ibiniswalis ako ang sarili kong malaya, may oras, may pera, may layunin. At, sa paglipas ng mga linggo, may napansin akong makapangyarihan, nagsimulang magbago ang aking pag-ugali. Ginugol ko ang aking mga araw na mas kalmado, mas nakatuon, mas malikhain. Nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad, ang tamang mga tao ay nagsimulang dumaan sa aking landas. Walang mahiwagang nangyari, ang nagbago ay ang aking focus. Kung iniisip mo ang mga utang, pinapalakas mo ang mga ito. Kung iniisip mo ang kalayaan, nagsisimula kang lumikha ng mga kondisyon upang makamit ito. Kaya nga sinasabi ko, ang problema ay hindi kailanman kakulangan sa pinagkukuhanan, ito ay kakulangan sa pananaw. Ang kaisipan ang lumilikha ng larawan, at ang larawan ang lumilikha ng resulta. Ang isip ay parang isang yes, maaari ka lang nitong dalhin kung saan mo ito ipinrograma. At kung ang iyong isip ay nakaprograma para sa kakulangan, makikita nito ang kakulangan sa lahat ng dako, kahit sa gitna ng kasaganahan. Ang magandang balita ay maaari mong ireprogram ang lahat ng ito. Magsimula sa pagbabago ng mga tanong na itinatanong mo sa iyong sarili. Sa halip na magtanong ng bakit lagi itong nangyayari sa akin, itanong mo, ano ang matututunan ko dito? Sa halip na isiping hindi ako nagtatagumpay, sabihin mo, hindi pa ako nagtatagumpay, ngunit natututunan ko kung paano makarating doon. Ito ay maliliit na pagbabago sa wika na lumilikha ng malalaking pagbabago sa isip. Ang matagumpay na mga tao ay hindi mas kaunti ang iniisip kaysa sa iba ang kanilang pag-isip. Ibinubuhos nila ang kanilang mental na enerhiya sa kung ano ang kanilang ninanais, hindi sa kung ano ang kanilang kinatatakutan. Hindi sila naglalaan ng oras sa pagpapakain ng mga pag-aalala dahil nauunawaan nila na ang bawat kaisipan ay isang utos sa universo. At ikaw, may malay o wala, ay patuloy na nagbibigay ng mga utos. Ang tanong ay, ano ang hinihiling mo? Ang sikreto ay nasa pagsasanay ng iyong isip na tumuon sa kung ano ang gusto mo hanggang sa maging natural ito. Kapag natuto kang idirekta ang iyong mga kaisipan, matutuklasan mo ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang mundo ay laging nasa panig mo, naghihintay lang ito na itigil mo ang paglaban dito. Ang pananabotahe sa sarili ay isa sa pinakamapanira, ngunit tahimik na puwersa ng isip ng tao. Ito ay nagkukubli bilang pag-ingat, sentido komon, at lohika, ngunit sa kaibuturan, takot lamang ito. Takot sa paglantad, sa pagkabigo, sa pagtatagumpay. Ito ay isang panloob na mekanismo na sumusubok na protektahan ka mula sa hindi alam, ngunit, sa praktika, binibitag ka nito sa isang siklo ng pagkabigo at pag-uulit. Napansin mo na ba kung paano, minsan, parang may hindi nakikitang puwersa na humihila sa iyo pabalik sa mismong sandali na gagawa ka ng mahalagang hakbang? Para bang may isang puwersang sumasalungat sa loob mo na sinasabotahe ang sarili mong mga intensyon? Ilang beses ka na bang nagkaroon ng pambihirang ideya? Isang bagay na maaaring magpabago sa iyong buhay, ngunit agad na may panloob na tinig na nagsimulang magtanong, ito ba ang tamang oras? Paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung mawala ang lahat sa akin? Ang tinig na ito ay ang alingaungaw ng iyong mental na programming na nilikha mga taon na ang nakalipas, marahil kahit sa pagkabata, nang may isang tao, kahit hindi sinasadya, ang nagturo sa iyo na ang pagkuha ng panganib ay mapanganib. Na ang pangangarap ng malaki ay kayabangan, na mahirap ang buhay, at na dapat kang makontento sa mga pangunahing bagay. Ang paniniwalang ito ay nananahan sa iyong subconscious, at sa bawat bagong pagtatangka sa paglago, nagigising ito upang panatilihin kang iligtas. Naranasan ko ito ng napakaraming beses na nawalan na ako ng bilang. Nagkaroon ng panahon sa aking buhay na nakamit ko na ang pagkilala, katatagan, at mga resulta. Ngunit kahit noon, patuloy kong ipinagpapaliban ang isang mahalagang desisyon, ang palawakin ang aking trabaho sa mundo. Sinabi ko sa sarili ko na hindi pa ito ang tamang oras, na kailangan kong magplano ng mas mabuti, na maghintay para sa tamang mga kondisyon. Ngunit sa kaibuturan, alam kong ang tunay na dahilan ay ang takot na mabigo sa isang bagong antas. Ang takot na lisanin ang lugar kung saan alam kong magaling ako, at makipagsapalaran sa teritoryo kung saan tila magiging baguhan ako muli. Ang pananabotahe sa sarili ay mapanlinlang dahil ito ay makatuwiran. Bumubuo ito ng perpektong mga argumento upang bigyang katwiran ang iyong paralisis. Sinasabi nito, kailangan mo pa ng mas maraming oras, wala kang sapat na pinagkukuhanan, hindi pa ngayon ang tamang panahon. At pinaniniwalaan mo ito.
Ngunit habang naniniwala ka, lumilipas ang oras. Nawawala ang mga oportunidad. At isang araw na pagtanto mo na ang buong buhay mo ay naging serye ng mga halos. Halos nagawa, halos sinubukan, halos nagtagumpay. Ipinaliliwanag ng agham ang bahagi ng penomenong ito. Ipinahayag ng pananaliksik mula sa University of California na ang utak ng tao ay likas na dinisenyo upang iwasan ang kakulangan sa ginhawa sa lahat ng paraan. Sa tuwing susubukan mo ng isang bagong bagay, ang iyong limbic system, na namamahala sa emosyon, ay nagpapalabas ng babala, naglalabas ng stress signals. Nakikita ng iyong katawan ang pagbabago bilang isang banta. Hindi mahalaga kung nagsisimula ka ng negosyo, nagpapalit ng karera, o basta lang mas nagpapakita ng sarili, nagre-react ang iyong utak na parabang nahaharap ka sa isang mandaragit. Ito ang dahilan kung bakit ang paninira sa sarili ay hindi kakulangan ng lakas ng loob. Ito ay isang likas na instinct ng pagpapanatili ng sarili. Ngunit ito ay isang maling uri ng proteksyon dahil pinipigilan ka nitong mabuhay sa buhay na tunay mong ninanais. Ang magandang balita ay kung ito ay isang natutunang gawi, maaari itong tanggalin sa sistema. At nagsisimula ang lahat sa kamalayan. Nang matanto ko na ang aking pagtutol ay hindi dahil sa kakulangan sa kakayahan, kundi sa takot sa paglago, nagbago ang lahat. Sinimulan kong obserbahan ang aking mga reaksyon. Sa bawat pagkakataong nahuhuli ko ang sarili kong nagpapaliban, tinatanong ko ang aking sarili, ano ang sinusubukan kong iwasan, at ano ang pinakamasamang mangyayari kung gagawin ko lang ito. Halos palagi, ang sagot ay balewala kumpara sa kung ano ang mapapala ko sa pagpapatuloy. Ganoon ko natutunan na ang takot ay hindi tanda ng panganib, ito ay tanda ng paglawak. Naalala ko ang isang araw sa isang malaking pagtitipon ng hilingin ko sa lahat na tumayo. Mukha itong sapat na simple, ngunit ang ilang dumalo ay nanatiling nakaupo, nanonood lang. Ang ilan ay nagbigay ng pilit ng ngiti, ang iba ay halatang naiilang. Pagkatapos marami ang nagsabi sa akin. Gusto kong tumayo, ngunit may pumigil sa akin. At sumagot ako, ang may pumigil na yon ang mismong pumipigil sa iyo upang baguhin ang iyong buhay. Hindi sila pisikal na paralisado, nakakulong ang kanilang isip. Ito ay ang takot na mapahiya, na magkamali, na mahusgahan. Ang parehong takot na ito ang nagpapanatili sa milyon-milyong tao na nakakulong sa mga trabahong kinaiinisan nila, sa mga walang saysay na relasyon, at sa mga walang direksyon na gawain. Ang paninira sa sarili ay lumalabas din sa banayad na paraan, pagpapaliban, ang paghahangad ng pagiging perpekto, at ang patuloy na paghahanap ng pagtanggap. Sinasabi mong gusto mong magbago, ngunit gumugugol ka ng ilang oras sa pag-scroll sa iyong telepono. Sinasabi mong gusto mong magsimula, ngunit naghihintay ka para sa tamang pagkakataon. Sinasabi mong gusto mong umunlad, ngunit nananatili kang napapaligiran ng mga taong nagkukumpirma ng iyong mga limitasyon. Bawat isa sa mga ugaling ito ay isang nagkukubling paraan ng pagtakas. Ang paninira sa sarili sa loob mo ay ayaw kang mapagtanto kung gaano ka makapangyarihan, dahil sa sandaling magawa mo ito, mawawalan ito ng kontrol. Malinaw kong natatandaan ang araw na nagpasya akong harapin ng direkta ang paninira sa sarili na ito. Natakot ako, syempre. Ngunit nagpasya akong kumilos pa rin. Sa araw na yun ko natanto ang isang bagay na ganap na nagpabago sa aking pananaw. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, ito ay ang desisyon na kumilos sa kabila nito. Kapag kumilos ka ng may takot, humihina ang takot. Kapag umatras ka, lumalaki ito. Hindi nawawala agad-agad ang paninira sa sarili. Susubukan ka nitong kumbinsihin na sumuko ng maraming beses. Ngunit sa bawat pagkakataong pipiliin mong kumilos, kahit na ito ay isang maliit na hakbang, nagsisimula kang muling iprogram ang iyong utak. Tinatawag ito ng neuroscience na neural reconsolidation, ang proseso ng pagpapalit ng lumang gawi ng bagong kilos sa pamamagitan ng may malay na pag-uulit. Bawat aksyon na humahamon sa takot ay nagpapahina sa lumang istruktura at nagpapalakas sa bago. At ganoon nangyayari ang pagbabago, tahimik, isang maliit na gawa ng tapang sa bawat pagkakataon. Ang pumipigil sa iyo ay hindi ang takot mismo, kundi ang paniniwala na kailangan mawala ang takot bago ka kumilos. Ang totoo ay kabaligtaran, mawawala lamang ang takot kapag kumilos ka. At kapag nagsimula kang kumilos, gumaganti ang universo. Ang mga pintong tila nakakandado ay nagsisimulang bumukas, lumilitaw ang mga tamang tao, dumadaloy ang mga oportunidad. Hindi ka dinidirekta ng buhay ng anuman, ikaw ang nagkakait sa sarili mo sa buhay.
Kapag naintindihan mo ito ng malalim, matatanto mo na ang pinakamalaking hadlang sa iyong paglalakbay ay hindi ang mundo, hindi ang tadhana, hindi sinuman sa labas. Ito ay isang lumang bersyon lamang ng iyong sarili na sinusubukang protektahan ka mula sa isang bagay na hindi na umiiral. At kapag natanto mo yon, may isang bagay sa loob mo ang nagigising. Hindi mo na gustong maging bilanggo ng iyong sariling takot. Gusto mong maging arkitekto ng iyong kalayaan. At sa mismong sandaling iyon nagsisimulang magbago ang lahat. Ang utak ay isang makina ng pag-uulit. Natututo ito sa pamamagitan ng gawi, at anumang inuulit ng sapat ay nagiging ganap na katotohanan sa loob mo. Kaya naman, kahit na gusto mong magbago, pakiramdam mo ay may bumabalik sa iyo sa umpisa. Hindi ito masamang kapalaran, ito ay programming. Inuulit mo ang pag-ugali, emosyon, at kaisipan hanggang sa maging otomatiko ang mga ito. At ang otomatiko ay hindi nangangailangan ng pagsisikap, tanging pagsunod lamang. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng sumusunod sa isang estrukturang mental na nilikha maraming taon na ang nakalipas, nang hindi man lang nalalaman. Sinasabi nilang gusto nilang umunlad, ngunit inuulit nila ang parehong gawi na nagpapatuloy ng kakulangan. Sinasabi nilang gusto nila ng kalusugan, ngunit sinusunod nila ang parehong gawi na nagpapakain ng kawalan ng balanse. Sinasabi nilang gusto nila ng pag-ibig, ngunit patuloy silang nagre-react tulad ng isang taong takot sa pagtanggi. Ang pag-ulit ang source code ng iyong realidad. Hinuhubog nito kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Kung, sa loob ng maraming taon, narinig mong mahirap kitain ang pera, na para sa ilan lamang ang tagumpay, na delikado ang mangarap, iyon ay naging programa sa loob mo. At ang isip na walang malay, hindi tulad ng rasyonal na isip, ay hindi humuhusga kung ang isang bagay ay mabuti o masama, tama o mali, basta tinatanggap lang nito. Gumagana ito tulad ng matabang lupa, kung ano ang itinanim mo, lumalaki. Ang problema ay maraming tao ang nagtatanim ng takot at umaasa ng kumpiyansa. Nagtatanim sila ng pag-aalinlangan at umaasa ng kasaganahan. Impossible iyon. Natutunan ko ito mismo. Nang magsimula akong mag-aral ng isip, natanto ko na sa loob ng maraming taon ay sinanay ko ang aking utak na maniwala sa mga limitasyon. Sasabihin ko ang mga bagay tulad ng, hindi ako magaling dito, hindi ako kailanman naging maswerte, hindi ito para sa akin. At, natural, kinumpirma ng aking buhay ang mga paniniwalang ito araw-araw. Hanggang sa nagpasya akong baligtarin ang proseso. Sinimulan kong ulitin ang mga bagong ideya nang may parehong pagpapatuloy na ginamit ko noon para sa mga luma. Sumulat ako ng mga parirala tulad ng, karapat-dapat ako sa yaman, madaling dumadaloy sa akin ang tagumpay, ginagabayan ako ng mga tamang oportunidad, at inulit ko ang mga ito araw-araw, ilang dosenang beses. Sa simula, pakiramdam ko ay kasinungalingan ito. Sumigaw ang aking isip, hindi yan totoo. Ngunit habang mas inuulit ko, mas nagsimula itong magbunga. Dahil ang utak ay hindi nakikilala ang imahinasyon sa realidad, pinaniniwalaan nito ang pinapatibay ng emosyon at dalas. Ito ang pundasyon ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na muling ayusin ang sarili at lumikha ng mga bagong koneksyon. Sa bawat pagkakataong ulitin mo ang isang bagong kaisipan ng may damdamin, literal mong muling binubuo ang iyong mapa ng isip. At sa paglipas ng panahon, ang bagong paniniwala ay nagiging mas malakas kaysa sa luma. Ganito nababasag ang isang paradigma. At ang pinakakaakit-akit na bagay ay hindi mo kailangang maniwala agad-agad. Kailangan mo lang ulitin ng may layunin. Darating ang paniniwala sa paglipas ng panahon bilang resulta ng pagsasanay. Madalas kong ikinukumpara ang proseso ng pagre-reprogram sa pag-aaral ng isang bagong wika. Sa simula, ang mga salita ay kakaiba, artipisyal. Ngunit sa paglipas ng panahon, bumubuti ang pagbigkas, umaangkop ang isip, at bigla, nagsisimula kang mag-isip sa bagong wikang iyon. Gayon din ang nangyayari sa mga kaisipan. Hindi mo kailangang maramdaman ang kasaganahan upang magsimulang mag-isip tulad ng isang taong masagana. Kailangan mong mag-isip tulad ng isang taong masagana upang magsimulang maramdaman iyon. Ito ay isang pagbaligtad ng lohika na nagbabago sa lahat. Naalala ko ang isang estudyante na si Ethan, na lumapit sa akin na nagsasabing hindi niya mapigilan ang pag-uulit ng mga negatibong gawi. Nagtrabaho siya ng husto, kumita ng magandang kita, ngunit laging nauwi sa utang. Nang obserbahan ko ang kanyang pag-ugali, natanto ko na mayroon siyang minanang paniniwala. Laging sinasabi ng kanyang ama na madali itong makuha, madali ring mawala. At lumaki siyang naniniwala dito.
Kaya, nang hindi nalalaman, sa bawat pagkakataong kumita siya ng pera, hinahanap ng kanyang utak ang mga paraan upang kumpirmahin ang katotohanang iyon. Gumastos siya ng pabigla-bigla, gumawa ng masamang pamumuhunan, sinabotahe ang sariling katatagan. Ang kumikilos doon ay hindi ang matanda ng lalaki, ito ay ang programang nakatanim noong bata pa siya. Nagtrabaho kami sa isang simpleng ehersisyo. Hiniling ko sa kanya na isulat at ulitin ang pariralang, pinamamahalaan ko ang aking pera ng matalino, at ito ay patuloy na lumalaki, araw-araw sa loob ng 30 araw. Ngunit hindi sapat na ulitin lamang ng mekanikal, kailangan niyang maramdaman ang sinasabi niya. Upang isipin ang kapayapaan sa pagkakita ng kanyang mga pananalapi na maayos, upang isipin ang mga oportunidad na darating. Sa simula, akala niya ay katawa-tawa ito. Ngunit sinunod niya ang proseso. Pagkalipas ng 30 araw, may nagsimulang magbago. Sinabi niya sa akin, Bob, sa unang pagkakataon, nakapag-ipon ako ng bahagi ng aking kinita nang hindi nakakaramdam ng pagkabalisa. Ang maliit na tagumpay na iyon ang pumutol sa siklo. Sa loob ng ilang buwan, pinarami niya ang kanyang kita at, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ang may kontrol. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang kanyang isip. Lumilikha ng pagiging pamilyar ang pag-uulit at gusto ng utak ang pamilyar. Kung ulitin mo ang takot, nagiging komportable ito. Kung ulitin mo ang tapang, nagiging natural din ito. Ang sikreto ay patuloy na magtiyaga hanggang sa maging mas komportable ang bago kaysa sa luma. At darating ang puntong iyon. Hindi ito maiiwasan. Karamihan sa mga tao ay sumusuko bago marating ang puntong iyon dahil gusto nila ng agarang resulta. Ngunit ang pagbabago ng isang gawi sa pag-iisip ay parang paglililok ng isang bagong estatwa sa loob mo. Nangangailangan ito ng pasensya, pagpapatuloy at pananampalataya. Kailangan mong magpatuloy kahit tila walang nagbabago, dahil sa sandaling iyon mismo binabago ang mga hindi nakikitang istruktura. Nagsisimula ang pagbabago sa hindi nakikita at pagkatapos lamang lumilitaw sa nakikita. Hindi kaaway ang iyong utak, ito ang pinakamatapat mong tagapaglingkod. Inuulit lang nito ang itinuturo mo dito. Kung pakakainin mo ito ng kakulangan, lilikha ito ng mas maraming kakulangan. Kung pakakainin mo ito ng kasaganahan, magsisimula itong humanap ng ebidensya nito sa lahat ng dako. Ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng iyong panloob na dalas. Kaya naman nagsisimula ang tagumpay sa pag-uulit ng tamang kaisipan. Hindi ito swerte, hindi ito nagkataon, ito ay pagpapatuloy. At kapag naging totoo na ito sa iyo, may isang bagay na magbabago ng permanente. Matatanto mo na hindi mo na kailangang maghintay na bigyan ka ng pahintulot ng mundo na umunlad, kailangan mo lang bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na mag-isip ng iba. Ang paulit-ulit mong ginagawa, iyong pinapatibay. At ang pinapatibay mo ang humuhubog sa iyong realidad. Ang desisyon ang sandali kung kailan nagbabago ang takbo ng iyong buhay. Hindi kapag perpekto ang lahat, hindi kapag handa ka, kundi sa mismong sandali na sabihin mo sa iyong sarili, tama na. Gagawin ko ito. Karamihan sa mga tao ay nalilito ang desisyon sa pagnanais. Ang pagnanais ay malambot, komportable, at mapangarapin. Ang desisyon ay matigas, tiyak, at nasusukat. Kapag nagpasya ako, nagtatakda ako ng petsa, oras, at isinasagawa ang unang hakbang. Kapag nagnanais lang ako, ipinagpapaliban ko ito hanggang bukas. Kaya naman maraming mithiin ang nauwi sa wala, hindi ito kawalan ng motibasyon, kundi kawalan ng tiyak na pangako. Nasubukan mo na bang sabihin sa sarili mo, magsisimula ako sa Lunes? At pagdating ng Lunes, nakahanap ka ba ng dahilan tulad ng ngayon lang? Hindi iyon kamalasan, iyon ay ang isip mo na sinusubukang bumalik sa lumang, pamilyar na landas na kilala nito ng husto. Natutunan kong ituring ang mga desisyon bilang isang kontrata sa sarili ko. Walang drama, walang negosasyon. Ang isang kontrata ay may mga probisyon. Ang una kong probisyon ay palaging ang unang hakbang, ngayon na. Hindi ito ang buong proyekto, ito ay ang pagpapadala ng mensahe, pagbubukas ng file, pagtawag, paglalakad ng 5 minuto. Alam mo ba kung bakit? Dahil may maliit na bintana sa pagitan ng layunin at ng kagustuhang sirain ang sarili. Kung pupunuin mo ang bintanang iyon ng kilos, masisira ang kawalan ng galaw. Kung mag-aatubili ka, bubuksan ng utak mo ang autopilot ng proteksyon nito, gagawa ng perpektong dahilan. At babalik ka sa pagwawalang kilos ng may buntong hininga ng ginhawa na nagkakahalaga sa iyo ng mga taon sa buhay mo. Ilang beses na ba itong nangyari sa iyo sa mga simpleng bagay?
Ang pagbubukas ng bayarin at pagsasaayos ng iyong pananalapi. Ang pagsagot sa isang mahalagang email. Ang pagsisimula ng kursong iyon na in-save mo sa iyong mga paborito. Lagi itong parehong senaryo, mamaya na lang, at ang imamaya na lang ay hindi kailanman dumarating. Ang tunay na desisyon ay nakikita. Maaari mong ituro sa kalendaryo kung kailan ito nangyari at kung anong kilos ang sumunod dito. Gusto mo ba ng isang simpleng paraan? Gawin niyo kung gayon na protocol ang bawat pagnanais. Kung alas 7 ng umaga, babangon ako at maglalakad ng 10 minuto. Kung alas 7 ng gabi, bubuksan ko ang aking notepad at isusulat ang 3 ideya sa kita. Kung nakakaramdam ako ng takot, hihinga ako ng 3 malalim at gagawin ang pinakamaliit na hakbang sa harap ko. Ito ang nag-aalis ng kalabuan na nagpapalakas sa pagsira sa sarili. At kumpletuhin ito ng mga trigger mula sa kapaligiran, iwan ang iyong sneakers sa tabi ng kama. Ang iyong notebook na nakabukas sa mesa, ang iyong finance app na nakalogin na. Kapag ang iyong kapaligiran ay gumagana pabor sa iyo, ang paggawa ng desisyon ay hindi na nakasalalay sa kung ano ang nararamdaman ko, kundi sa kung ano ang naihanda ko na. Naranasan ko ang kapangyarihan nito noong ako ay nalulunod pa sa mga pagdududa tungkol sa pagkuha ng susunod na malaking hakbang sa aking trabaho. Nasa akin ang material, ang mga manonood, ang pagkakataon, ngunit ako ay naipit sa mga paano kung. Isang umaga, sumulat ako ng isang malaking linya sa isang piraso ng papel at idinikit ito sa dingding, nagpasya ako ngayon. Sa ilalim nito, 3 micro-aksyon, mag-record ng maikling video, tawagan ang isang kasosyo, kumpirmahin ang silid ng kaganapan. Nanginginig ako. Hindi tapang ang naramdaman ko, kundi pagkabalisa. Kahit ganoon, dinampot ko ang telepono at tumawag. Ang tawag na iyon na tumagal ng 2 minuto ay nagpabago sa buong schedule para sa mga sumunod na linggo. Hindi ito ang laki ng kilos, ito ay ang kahulugan, nilampasan ko ang hadlang ng isbaka. Sa pagtatapos ng araw na iyon, ako ay pagod ngunit payapa. Ang kapayapaan na dumarating kapag tinutupad mo ang pangako na ginawa mo sa sarili mo. Marahil sasabihin mo, pero paano kung magpasya ako at hindi ito magtagumpay? Iyan ang tanong na nagpapanatili sa iyo sa parehong lugar. Palitan mo ito ng, ano ang matututunan ko at aayusin kung hindi ito magiging ayon sa plano? Ang desisyon ay hindi ginagarantiya ang isang makinis na daan, ginagarantiya ng desisyon na hindi mo gugugulin ang iyong buhay sa panonood ng iba na nagmamaneho. At mayroong hindi nakikitang halaga sa hindi pagdedesisyon, nagkakawatak-watak ang iyong pagkakakilanlan. Bawat beses na mangako ka at hindi mo ito tuparin, binababaan mo ang halaga ng sarili mong halaga. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, bumababa ang pagpapahalaga sa sarili hindi dahil sa kawalan ng resulta, kundi dahil sa dami ng napakong pangako. Sa pagbaligtad ng proseso, bawat tinutupad na mikro-pangako ay muling bumubuo sa iyong sariling imahe, ako ay isang taong gumagawa ng sinasabi niya. Dito matatagpuan ng disiplina ang kalayaan. Gawin mo ito kasama ko, ngayon, pumili ng isang maliit, tiyak na desisyon na kayang gawin sa loob ng 2 minuto. Maaari itong maging buksan ang iyong resume file, isulat ang 3 ideya sa kita, tanggalin ang isang labis na gastos ngayon, ipadala ang mensahe sa iyong unang client. Huwag nang mag-isip pa, kumilos. At kung nakakatulong sa iyo ang nilalamang ito para igalaw ang unang domino, mag-subscribe sa channel at mag-like na yon, dahil iyan ay nagbibigay senyales sa iyong utak at sa algorithm na ito na mahalaga sa iyo ang direksyong ito. Ituring ang click na yon bilang iyong unang pampublikong mikro-pangako, nagpasya akong lumago. Upang mapanatili ang iyong desisyon, baguhin ang iyong estado bago kumilos. Tumayo ng tuwid, huminga ng malalim sa loob ng 60 segundo, nakatingin sa isang punto sa unahan. Sabihin ng mahina, nagpasya ako at kumikilos ako. Pagkatapos, gawin ang pinakamaliit na posibleng hakbang, ngunit gawin mo ito. Kapag dumating ang isip mo na dala ang lumang listahan ng mga dahilan upang ipagpaliban, hindi ito perpekto, hindi ito ang tamang oras, pagod ako, tumugon ng may ebidensya, isang screenshot ng bukas na file, ang tala na isinulat, ang mensahe na ipinadala. Igagalang ng isip ang patunay. At sa paglubog ng araw, isulat ang 3 linya, anong desisyon ang ginawa ko, anong kilos ang isinagawa ko, ano ang susunod na mikro-hakbang na inihanda ko para bukas. Pinapanatili nito ang pagpapatuloy. Hindi mo kailangang makaramdam ng kumpiyansa para magpasya. Nauuna ang desisyon, ang kumpiyansa ay isisilang mula sa kasaysayan ng mga tinupad na desisyon.
Sa loob ng ilang araw, may banayad na pagbabago, gumigising ka ng may mas kaunting kalat sa isip, kumikilos ka ng may mas kaunting drama, tinatapos mo ang mga bagay ng may mas maraming enerhiya. Hindi ito himala, ito ay mekanismo. Malinaw na desisyon, maliit na kilos, inuulit araw-araw. Ganito lumalakas ang bagong landas kaysa sa luma. At kapag napagtanto mo ito, nabubuhay ka na sa bagay na dati tila napakalaki. Dahil ang tila pader ay ang kabuuan lamang ng 1,000 pag-aatubili. At bawat desisyon ay nagpapabagsak ng isang ladrilyo. Ngayon, pabagsakin mo ang una. Ang isang araw, ang pinakamaayos na disgise na naimbento ng pagpapaliban. Ito ang tahimik na pangakong ginagawa mo sa sarili mo upang gumaan ang bigat ng hindi pagkilos ngayon. Sinasabi mo, isang araw magsisimula ako, isang araw babaguhin ko ang buhay ko, isang araw hahabulin ko ang mga pangarap ko, ngunit ang isang araw na ito ay walang petsa. Komportable ito dahil nagbibigay ito sa iyo ng ilusyon na kontrolado ang lahat, na may sapat na oras. Ngunit ang oras ay hindi naghihintay kanino man, at bawat ipinagpalibang isang araw ay isang piraso ng iyong enerhiya na hindi nababalik. Natutunan ko ito sa pagmamasid sa mga matatalinong tao na gumugol ng mga dekada sa paghahanda para mabuhay, at nang kanilang napagtanto ito, lumipas na ang buhay sa kanila. Ang utak ay eksperto sa paggawa ng nakakakumbinsing dahilan. Kinukumbinsi ka nito na bukas ay mas maganda, na kapag mayroon kang mas maraming pera, mas maraming oras, mas maraming kumpiyansa, iyon ang tamang sandali. Ngunit ang tamang sandali ay hindi kailanman dumarating dahil hindi ito umiiral. Ito ay isang bitag na nilikha ng isip upang maiwasan ang kakulangan sa ginhawa ng pagkilos. Ang totoo, hindi ka kailanman makakaramdam ng lubos na pagiging handa. Hindi rin ako. Nang magpasya akong umalis sa fire department at magtayo ng una kong kumpanya, wala akong anumang garantiya. Mayroon lamang akong isang desisyon at isang pananaw. Nandoon ang takot, sumisigaw. Ngunit napagtanto kong hindi nawawala ang takot bago kumilos, nawawala ito sa pamamagitan ng pagkilos. Bawat beses na sabihin mo ang iisang araw, ipinagpapaliban mo ang sarili mong kapangyarihan. Para itong sinasabi mo sa universo, gusto ko, pero hindi ngayon. At ang universo ay tumutugon, kung gayon, maghihintay din ako. Ang enerhiya ng buhay ay tumutugon sa enerhiya ng desisyon. Kung magpapadala ka ng mahinang senyas, mahina rin ang matatanggap mong resulta. Kapag nagpadala ka ng matibay na senyas, magsisimulang mag-organisa muli ang sitwasyon pabor sa iyo. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay pagkakatugma ng enerhiya. Ang matagumpay na tao ay hindi mas kaunti ang takot kaysa sa iba, hindi lang sila nakikipagnegosasyon sa isang araw. Isipin ang maliliit na bagay na ipinagpapaliban mo, pagbabago ng iyong nakagawian, pag-aalaga sa iyong kalusugan, pagsisimula ng isang proyekto, paghingi ng tawad, pakikipag-usap sa isang mahalagang tao. Ang lahat ng ito ay mga binhi na hindi na itanim. At habang hinihintay mo ang tamang sandali, nalalanta ang mga pagkakataon. Ang dapat mamukadkad ay nagiging pagsisisi. Mayroong pag-aaral mula sa Harvard University na nagpapakita na ang pinakakaraniwang pinagsisisihan ng mga tao ay hindi konektado sa kanilang ginawa, kundi sa kanilang hindi nagawa. At ang hindi nila nagawa ay nagsimula sa isang parirala, gagawin ko na lang yan mamaya. Naaalala ko ang isang kwentong narinig ko mula sa isang lalaki sa isa sa aking mga seminar. Mayroon siyang hindi kapani-paniwalang talento sa musika. Bumubuo siya ng mga kanta mula pa noong bata siya, ngunit hindi kailanman nagtanghal sa publiko. Lagi niyang sinasabi na isang araw, ipapakita niya ang kanyang mga komposisyon. Nang sa wakas ay magpasya siyang mag-record, mahigit 60 taong gulang na siya. Sinabi niya sa akin na may luha sa kanyang mga mata, Bob, nawalan ako ng kalahati ng buhay ko sa paghihintay na makaramdam ng kahandaan. At idinagdag niya, alam mo ba ang mas masama? Natuklasan kong sapat na ako sa simula pa lang. Ang pariralang iyon ay tumatak sa akin. Iyan ang esensya ng ginagawa ng takot, kinukumbinsi ka nito na may kulang pa, samantalang sa totoo lang, ang tanging kulang ay ang iyong desisyon. Hindi mo kailangang maghintay ng tapang para kumilos. Kailangan mong kumilos para maramdaman ang tapang. Ang isip ay lumilikha ng lakas kapag gumagalaw ang katawan. Para itong pagtulak sa isang sasakyang huminto, ang simula ay nangangailangan ng pagsisikap, ngunit kapag nagsimula na itong gumulong, nagiging natural ang paggalaw. At ganoon din sa buhay. Ang unang hakbang ay palaging ang pinakamabigat, ngunit ito rin ang bumubuwag sa kawalan ng galaw. Mayroong kahangahangang istatistika.
Ayon sa isang survey ng Columbia University, 72% ng mga tao ang hindi kailanman isinagawa ang mga layunin na itinakda nila sa simula ng taon. Naniniwala sila na kulang sila sa motibasyon, ngunit ang tunay na problema ay ang kawalan ng desisyon na sinusuportahan ng agarang pagkilos. Ang kilos ay ang ugnayan sa pagitan ng pagnanais at resulta. Kung wala ito, nabubulok ang pangarap sa loob ng isip. Kapag pinag-uusapan ko ang pagkilos, hindi ko sinasabi na kailangan mong gumawa ng napakalaking pagtalon. Sinasabi ko na kailangan mong magsimula. Kung ang layunin ay magbukas ng negosyo, magsimulang magsaliksik ngayon. Kung gusto mong baguhin ang iyong karera, ay update ang iyong resume ngayon. Kung gusto mong baguhin ang iyong katawan, maglakad-lakad sa bloke ngayon. Ang maliliit na kilos ay sumisira sa malalaking hadlang. Ang bawat hakbang ay bumubuo ng bagong alon ng kumpiyansa, at ang kumpiyansang iyon ay nagiging gatong upang magpatuloy. Ang isang araw ay nagnanakaw sa iyo ng tanging bagay na tunay na umiiral, ang ngayon. Ang bukas ay isang pagpaplano, ang kahapon ay alaala, ngunit ang kasalukuyan ay dalisay na kapangyarihan. At habang hinihintay mo ang perpektong kondisyon, ang ibang tao, na hindi gaanong handa, hindi gaanong matalino, ngunit mas determinado, ay lumilikha ng buhay na pinapangarap mo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatagumpay at ng mga nanonood lang ay hindi talento, ito ay pagkaapurahan. Ang pagkilos ang lumilikha ng momentum. At kapag lumakas na ang momentum, mabilis na lumalaki ang tugon ng buhay. Natuto akong alisin ang pariralang balang araw mula sa aking bokabularyo. Sa tuwing lumilitaw ito, pinapalitan ko ito ng ngayon. Ang ngayon lamang ang tanging panahon na mayroon. Ang ngayon ang panimulang punto ng pagbabago. Hindi mo kailangang makita ang buong landas, tumuon ka lamang sa susunod na hakbang at gawin mo na yon ngayon. Ang pagpapaliban ay ang tahimik na pagtanggi sa sarili mong kadakilaan. Ang agarang pagkilos ay pagkilala na ang iyong pangarap ay karapat-dapat sa iyong enerhiya. Kapag papalapit na ang pagbabago, nararamdaman ito ng iyong katawan bago pa man maintindihan ng iyong isip. Humihigpit ang iyong dibdib, umiikli ang iyong hininga, pinapawisan ang iyong mga kamay, at ang iyong isip ay lumilikha ng mga senaryo ng kalamidad. Hindi ito senyales mula sa universo na dapat kang huminto, kundi ang nervous system mo lang ang gumagawa ng nakasanayan nito, ang panatilihin kang nasa pamilyar. Sa ilalim ng stress, binibigyang prioridad ng utak ang mga pamilyar na ruta. Babalik ito sa kung ano ang paulit-ulit na ginawa ng hindi mabilang na beses, kahit na ang landas na yon ang nagdala sa iyo sa mismong lugar na gusto mong iwanan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nangangako ng bagong routine sa umaga, ngunit pagsapit ng gabi, kinakain ang pinangakuan nilang iwasan, nangangako silang mamumuhunan sa kaalaman, ngunit pagtatapos ng araw, nahuhulog sa parehong walang katapusang pag-scroll sa mga distractions. Hindi ito kakulangan sa pagkatao. Ito ay neurobiology. Nagpapagana ng alarma ang amygdala, pumapasok ang katawan sa defense mode, at ang mga nakagawiang sistema ang umaako ng kontrol. Sa praktikal na paraan, tinatawag itong panloob na pagtutol. Natuto akong obserbahan ang pagtutol na ito bilang isang pisikal, hindi moral, na phenomenon. Kapag ito ay lumitaw, hindi ko kinokontra ang aking isip, binabago ko ang aking estado. Ibalikat ang mga balikat, huminga ng malalim sa loob ng 90 segundo, at tumingin sa abot tanaw. Ang simpleng pag-reset na ito ay nagpapadala ng dugo pabalik sa prefrontal cortex, ang bahagi na nagpapasya ng may kalinawan, at inaalis ang kontrol mula sa mga lumang pattern. Pagkatapos, hinahati ko ang pagbabago sa napakaliit na hakbang na hindi na ito makikilala ng aking utak bilang isang banta. Kung gusto kong magsulat ng isang kabanata, ang hakbang ay buksan ang file at mag-type ng 3 linya. Kung gusto kong mag-ehersisyo, ang hakbang ay isuot ang aking sneakers at maglakad ng 5 minuto. Tinatawag ito ng siyensya na pagpapababa ng activation threshold. Tinatawag ko itong pagtawid sa tulay ng takot sa maliliit na hakbang. May panahon na malapit na akong maglunsad ng isang bagong programa, at sa panlabas, mukhang handa na ang lahat. Ang kuponan ay nakaayon, pinal na ang material, at nakatakda na ang petsa. Sa loob, nilalamon ako ng isang tahimik na pagkabalisa. Gabi-gabi, parehong pagkakasunod-sunod, sinusuri ko muli ang lahat, naghahanap ng mga detalye upang itama, at ipinagpapaliban ang mga desisyon na dapat nang gawin. Mukha itong perfectionism, pero ito ay takot. Isang maagang umaga, umupo ako sa gilid ng aking kama, at nagtanong sa sarili ng 2 tanong na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin, ano ang tunay na panganib dito?
At ano ang pinakamaliit na pagkilos na magpapatunay sa aking dedikasyon? Ang tunay na panganib ay wala sa pinakamasama, babaguhin ko lang ang kurso. Ang pinakamaliit na pagkilos ay ang pagpapadala ng 3 kumpirmasyon, sa yugto, sa pagpapalabas, at sa unang modul. Sa loob ng 20 minuto, ang tila halimaw ay naging 3 email na naipadala. At nang magising ako, kalmado ang aking katawan. Hindi dahil biglang nawala ang pagkabalisa, kundi dahil napatunayan ko sa sarili ko kung sino ang namamahala. Marahil alam mo ang paghatak-hatak na ito. Nagsisimula ka ng linggo na determinado kang magbago, ngunit sa unang pressure, bumabalik ka sa mga dating gawi. Nangyayari ito dahil ipinagkakamali mo ang pakiramdam ng discomfort sa senyales ng pagkakamali. Ang discomfort na lumilitaw kapag sumusubok ka ng bago ay hindi babala para umurong, kundi patunay na nag-i-install ang iyong isip ng mas mataas na pamamaraan. Isipin ang isang kalamnan, ang panginginig ng unang pag-ehersisyo ay hindi pinsala, ito ay pagbagay. Katulad nito, ang tensyon sa simula ng isang bagong financial routine, isang bagong proyekto, o isang mahirap na pag-uusap ay hindi mayroong mali. Ito ay ang iyong nervous system na pinapalawak ang kapasidad nito upang suportahan ang taong gusto mong maging. Ang isang pamamaraan na nagpabago sa yugtong ito para sa akin ay ang tinatawag kong state anchor panandang pandagdag visible commitment. Una, ina-anchor ko ang estado, 3 mabagal na paghinga, pinapangalanan ko ang emosyon, pagkabalisa, takot, tensyon, at mahinahong sinasabi, kaya kong harapin ito at kumilos. Ang pagpapangalan dito ay nagpapababa na ng pagiging reaktibo. Pagkatapos, nakikitang commitment, ginagawa kong publiko ang isang micro-deadline. Maaari itong ipaalam sa isang miyembro ng koponan, markahan sa kalendaryo, o mag-schedule ng paalala na lalabas sa aking screen sa isang tiyak na oras. Iginagalang ng utak ang kung ano ang panlabas, na itala, at nakikita. Ito ay iba sa pag-isip lamang na gawin. Ito ay isang ugnayang nabuo sa realidad. Maaari mo itong ilapat ngayon. Kumuha ng isang bagay na pumupukaw sa iyo, pag-organisa ng iyong pananalapi, pagsisimula ng isang side project, pagpapabuti ng iyong kalusugan. Obserbahan kung saan lumilitaw ang pagtutol sa iyong katawan, lalamunan, tiyan, balikat. Huminga. Sabihin, nararamdaman ko ito at kaya kong gumawa ng hakbang. Susunod, pumili ng isang pagkilos na mas mababa sa 2 minuto na makakapagpausad ng sitwasyon, buksan ang iyong bank statement at tandaan ang 3 gastusin na puputulin, lumikha ng folder ng proyekto at isulat ang pangalan ng unang file. Ilabas ang iyong mga damit sa pag-ehersisyo para bukas ng umaga. Magtakda ng isang tiyak na oras at isang notifikasyon. Kapag dumating ang oras, huwag makipag-ayos. Gawin ito. Hindi kailangang perpekto, kailangan lang itong magkaroon. Mayroong isang detalye na ilan lang ang nagbabanggit, matalino ang panloob na pagtutol. Kung nakikita nitong ginagamit mo ang micro step upang walang hanggang ipagpaliban ang macro, binabago nito ang bitag, at nagiging espesyalista ka sa pagsisimula ng hindi natatapos. Upang maiwasan ito, gumagamit ako ng pananda ng pag-usad bawat linggo na binaryo, na ihatid ko ba ang piraso ng pag-usad para sa linggong iyon o hindi. Maaari itong isang nakasulat na pahina, isang na-record na aralin, isang contact sa isang potensyal na kliyente, o isang bayad na bill. Hindi mahalaga ang laki, ang pagiging tiyak ang mahalaga. Pagkatapos ng 4 na linggo, magkakaroon ka ng ebidensya na muling magpuprogram sa iyong sariling imahe, ako ay isang taong nagtatapos. Ang paulit-ulit na pagkakakilanlan na ito ay nagpapababa ng pagtutol sa pinagmulan nito. Natuto rin akong piliin ang aking mga laban. Hindi lahat ng pagtutol ay paglago, minsan, ito ay senyales ng maling pagkakahanay. Upang makilala ang pagkakaiba, tinatanong ko ang aking sarili ng 3 tanong, nagpapalawak ba ito sa akin sa mahabang panahon? Binibigyan ba nito ng dangal ang aking mga pinahahalagahan? Mas malaki ba ang halaga ng pagtutol na ito kaysa sa halaga ng pananatiling pareho? Kung 2 sagot ay, lumalabas ako, kahit na may kaba sa aking tiyan. Kung hindi, inaayos ko ang aking sarili ng walang guilt. Ang malusog na pagtutol ay nagtuturo, ang walang silbi na pagtutol ay nagpapahina. At tandaan, natatandaan ng katawan ang lahat. Kung sa tuwing sumusubok ka ng bago, umurong ka sa unang alon ng discomfort, natututo ang iyong sistema na ang pagsuko ay nagdudulot ng agarang ginhawa at nagsisimulang itulak ka na sumuko ng mas maaga at mas maaga.
Sa kabilang banda, kung mananatili ka ng ilang minuto lampas sa pinakamataas, ginagawa ang napagkasunduang pinakamaliit na hakbang, natututo ang iyong katawan na ang pagtuloy ay nagpapababa ng pagkabalisa ng mas mabilis kaysa sa pagtakas. Sa loob ng ilang linggo, bumababa ang kasukdulan. Hindi ito motibasyon, ito ay conditioning. Marahil ngayon ay humaharap ka sa isang pag-uusap na matagal mo nang ipinagpapaliban, isang budget na iniiwasan mong buksan, isang simula na kinatatakutan mong ipahayag. Ang pagtutol ay bubulong na may perpektong argumento, suriin pa ng kaunti, bukas na may sariwang isip, hintayin mong magkaroon ka ng mas maraming oras. Pasalamatan ang pag-aalala at kumilos. Dahil, sa huli, ang siyensya ng panloob na pagtutol ay hindi tungkol sa pagtanggal ng takot. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa iyong sistema na lumakad kasama nito, hanggang sa mapagod ito at ikaw ay magpatuloy. Hindi nangyayari ang pagpapalawak sa sigaw ng euphoria. Nangyayari ito sa tahimik, paulit-ulit na desisyon habang nagsasalita pa rin ang lumang boses. At isang araw, mapagtanto mo, ang boses na iyon ay naging masyadong maliit para sa laki ng buhay na tinatamasa mo na. Ang pagkilos ang lunas sa lahat ng takot, ngunit ito rin ang kinatatakutan ng karamihan ng tao. Naghihintay sila na makaramdam ng kumpiyansa, inspirasyon, o seguridad bago kumilos, at iyon ang dahilan kung bakit sila naghihintay habang buhay. Ang paggalaw ang lumilikha ng kumpiyansa. Hindi ang kabaligtaran. Kapag kumilos ka, nawawala ang hugis ng takot, naglalaho ang pagdududa, at ang enerhiya na naipit ay nagsisimulang umikot muli. Natutunan ko ito sa praktika, hindi sa mga libro. Nang umalis ako sa fire department upang magbukas ng sarili kong kumpanya, wala akong pera, walang karanasan, at walang garantiya. Mayroon lamang akong matinding pagnanais na magbago at ang desisyon na gumawa ng isang bagay, anumang bagay, upang hilahin ang aking sarili palabas sa pagkaista. At ang paggalaw na ito ang nagdala sa akin, upang matuklasan ang kapangyarihan ng hindi perpektong pagkilos. Ang isip ay gustong kontrolin ang lahat. Gusto nitong malaman kung paano mangyayari ang lahat bago pa man ito magsimula. Ngunit hindi ganyan gumagana ang buhay. Hindi nangyayari ang malalaking pagbabago dahil alam mo na ang lahat ng sagot, kundi dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na gawin ang unang hakbang nang wala ang mga ito. Ang pagdududa ay laging sinusubukang paralisahin ka sa ilusyon ng walang hanggang paghahanda. Kapag mas marami akong alam, kapag mas marami akong oras, kapag mas maganda ang aking pakiramdam, ay isang walang katapusang siklo. Ang perfectionism ay takot lamang na nagkukubli bilang pag-ingat. Ang pagkilos, kahit maliit, ay ang panlunas. Ang pagkilos ay hindi lang pisikal na desisyon, ito ay isang utos na may dalang enerhiya. Kapag kumilos ka, binabago mo ang iyong dalas. Umalis ka sa enerhiya ng intensyon patungo sa enerhiya ng paglikha. Kaya naman kahit ang hindi perpektong pagkilos ay nagbibigay ng mas mahusay na resulta kaysa sa perpektong pananahimik. Natutunan ko na mas mabuting gawin ang 70% ng may lakas ng loob kaysa planuhin ang 100% at hindi kailanman magsimula. Gustong-gusto ng pag-unlad ang hindi pagiging perpekto. Hindi nito hinihingi na gawin mo ang lahat ng tama, kundi ang ikaw ay gumagalaw. Malinaw kong natatandaan ang araw na isinulat ko ang mga unang tala ng magiging aking trabaho sa personal development. Hindi ito kahanga-hanga, mga maluwag na parirala, hindi konektadong ideya, ngunit iyon ang simula ng lahat. Kung naghintay ako hanggang sa pakiramdam ko ay handa na ako, walang mangyayari. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago ng kanilang buhay at ng mga nagtatagal ng buhay na nangangarap lamang dito. Ang isa ay kumikilos, ang isa ay naghihintay. Tinatawag ito ng behavioral psychology na behavioral activation effect. Kapag kumilos ka, kahit walang motibasyon, naglalabas ang utak ng dopamine, ang neurotransmitter ng tagumpay, at ang kimika na ito ay lumilikha ng pagnanais na magpatuloy. Ito ay isang chain reaction, ang pagkilos ay lumilikha ng kasiyahan, ang kasiyahan ay nagpapatibay sa pagkilos, at ang pagkilos ay lumilikha ng resulta. Ngunit kung maghihintay kang makaramdam ng mabuti bago kumilos, hindi ka kailanman magsisimula, dahil ang kasiyahan ay dumarating pagkatapos, hindi bago. Nakita ko itong nangyari sa isang binatilyong nagngangalang Peter sa isa sa aking mga sesyon ng pagsasanay. Mayroon siyang ideya sa negosyo na matagal na niyang pinanghahawakan sa loob ng maraming taon, ngunit lagi niyang sinasabi, hindi pa ito ang tamang oras. Nang sa wakas ay isinagawa niya ang aral ng pagkilos sa kabila ng kanyang takot, sa loob lamang ng 2 linggo ay nagkaroon na siya ng una niyang kliyente.
Sa loob ng 2 buwan, ibinago niya ang ideya tungo sa isang kumpanya. Sumulat siya sa akin na nagsasabing 3 taon akong naghintay ng lakas ng loob. Ngunit 3 araw lamang ng pagkilos ang naging sapat upang baguhin ang lahat. At iyan mismo ang hindi nauunawaan ng karamihan sa mga tao. Ang lakas ng loob ay hindi nagmumula sa seguridad, ito ay nagmumula sa pagkilos. Ang pag-aalinlangan ay pinaglalagablab ng pag-isip at ang takot ng kawalan ng pagkilos. Habang mas nag-isip ka at mas kaunti ang iyong ginagawa, mas lumalakas ang takot. Ito ay parang nakatayo ka lang at nakatitig sa isang anino, habang mas tinititigan mo ito, tila mas lumalaki ito. Ngunit kapag binuksan mo ang ilaw at humakbang, napagtanto mong wala naman pala doon. Ang pagkilos ay ang ilaw. Inilalantad nito kung ano ang binabaluktot ng takot. Ang sikreto ay pasimplehin ang mga bagay. Kapag nakaramdam ka ng pagtutol, huwag mong isipin ang lahat ng kailangan mong gawin. Isipin mo lang ang pinakaunang hakbang. Gusto mong magpalit ng karera? Magpadala ng isang email? Gusto mong mawala ang utang? Isulat kung magkano ang iyong obligasyon. Gusto mong simulan ang pangangalaga sa iyong kalusugan? Maglakad ng 10 minuto. Iyan ang unang hakbang na bumabasag sa kawalan ng pagkilos. Pagkatapos niyan, magtutugma ang iyong katawan at isip at sisimulang dalhin ka ng agos pasulong. Ang hindi perpektong pagkilos ay may kapangyarihang hindi kailanman magkakaroon ang kawalan ng pagkilos, lumilikha ito ng karanasan. At ang karanasan ang pinakadakilang tagabuo ng tiwala sa sarili. Sa bawat pagsubok, nakakakuha ka ng totoong impormasyon, at ang impormasyong ito ang naglalapit sa iyo sa pagiging dalubhasa. Kaya nga sinasabi ko, walang nabibigong pagsubok, ang mayroon ay tugon. Ang tanging tunay na kabiguan ay ang hindi pagsubok. At kung mayroon pa ring nag-aalinlangan sa iyo ngayon, tandaan ito, hindi ka maaaring magkamali kapag ang pagnanais na lumago ang nagtutulak sa iyo. Maaari kang umayon, magsimulang muli, at ituwid ang iyong landas ng maraming beses hanggat kinakailangan. Ngunit walang magbabago hanggat hindi ka kumikilos. Ang takot ay isang kwento na gumuguho sa unang hakbang. Ang pag-aalinlangan ay isang ulap na naglalaho kapag humakbang ka. At ang lakas ng loob ay ang kalamnan na lumalaki sa bawat pagkilos mo kahit na nanginginig ka. Kaya, huwag maghintay ng perpektong plano, ng perpektong kagamitan, o ng pakiramdam ng seguridad. Kumilos ka gamit ang kung ano ang mayroon ka, mula sa kung nasaan ka, sa kung ano ang alam mo ngayon. Ang kapangyarihan ay wala sa bukas, ito ay nasa ngayon. At kapag kumilos ka, tutugon ang universo sa isang bagay na tila nagkataon lamang ngunit isa lamang kahihinatnan. Dahil ang pagkilos ay laging ginagantimpalaan. Laging. Alam mo, minsan, isang simpleng pagkilos ang maaaring magpasindi ng ilaw sa isip ng isang nawawala sa dilim ng pag-aalinlangan. Kung ang nilalamang ito ay umantig sa iyo sa anumang paraan, ibahagi ito sa isang taong alam mong kailangan itong marinig ngayon, isang taong may potensyal, ngunit pinaparalisa ng takot, isang taong nangangailangan lamang ng tulak upang magsimulang kumilos. Dahil ang isang simpleng mensahe ay maaaring magpabago sa takbo ng buong buhay. Salamat sa pagiging narito, sa pagpiling lumago, sa pakikinig ng may bukas na puso. Patuloy na lumakad kasama ko. Hihintayin kita sa susunod na video.